Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Reggie at ito po ang aking kwento. Nung una akong sumabak dito sa aking unang company ay masasabi ko na matatag akong hinarap lahat ng pagsubok, lalo na sa personal na relasyon ko. Kuya E, sa aming family or magkakapatid ay ako ang nagmana ng kaputian ng aming mga magulang. Kung kaya sa aming 8 magkakapatid ay ako ang pinakamaputi. Kahit sa school, ako yung pinakamaputi. Makinis ang balat, kung kaya ang mga classmates ko na babae ay nagkakagusto sa akin. Pero hindi sila pinapansin. Hindi ko sila pinapansin dahil gusto kong matapos at mairaos ang family ko. Sa hirap ng buhay at karamihan sa mga classmate ko ay laging sinasabi na hard to get raw ako. Matagal na po akong taga-subaybay, Kuya E, at almost 2 years na rin akong nakikinig sa mga kwento ng buhay sa inyong programa. Ako po ay nagtapos ng Business Management sa isang kilalang AMA CLC ng Coronadal City. Bachelor in Theology in Bacolod City, Dean's Lister at Industrial Engineer sa USA as summa cum laude. Ako po ay isang scholar ng gobyerno ng Pilipinas at naging scholar din ako ng USA government mula sa Barstow, California. Dahilan sa marami na akong educational attainment sa buhay kaya madali ko itong natapos kasi nagkaroon ng credit sa mga minor subjects ko. Simula po pagkabata, lagi nila akong tinutokso na isang malambot. Ngunit ito ay tinatawanan ko na lamang lagi kapag sinasabihan ako. Nung bata pa kami, Kuya E, at the age of 5 years old ay niyaya ako ng pamangkin ko sa aking pinsan na lagi kong kalaro. Ang pamangkin ko sa pinsan ay halos kasing edad lang kami. Pumunta kami sa poso at sinabihan ako na maglaro kami ng kung paano daw magtalik. Pinatuwad ako at pinasok niya ang lagusan ko. Pero saglit lang at natapos agad kami. Umalis agad kami papunta sa aking nanay na parang wala lang nangyari. Sa batang edad ay wala lang sa amin yung ganoong bagay. Pagkaraan ng ilang buwan ay lumipat kami sa bayan or sentro ng bayan at hindi na kami muling nagkita pa. Kahit nasa elementary pa ako, lagi akong na-attract sa mga kapwa ko lalaki, Kuya E, hanggang sa ngayon. Pero kapag nakakita ako ng gwapong lalaki, pero napansin ko na kapag nakilala or nakausap ko sila ay parang kaibigan na lang at biruan ang nangyayari sa amin. At masaya na akong makasundo sila at wala ng akong naramdaman hanggang sa nagtapos ako ng high school. Ganun na lang ang nagaganap sa buhay ko. Noon naman nag-college ako sa AMA-CLC ay ako'y merong isang classmate na lalaki. Moreno siya, kasing tangkad lang kami, pero gwapo pa rin. Meron siyang girlfriend sa ibang kurso at ako ang lagi niyang nakasama sa mga lakad. Minsan ay sa akin niya sinasabi ang problema niya sa kanyang girlfriend at ako naman ay nagbibigay sa kanya ng mga advice para sa kanila, habang ang nararamdaman ko ay pilit kong ipinagsasawalang bahala na may gusto ako sa kaibigan kong itago natin sa pangalang James. Minsan, sumama siya sa boarding house ko. Nagpahinga kami habang ako ay naghihintay lamang sa kung anong gusto niya na mangyari sa aming dalawa. Pero wala naman nangyayari sa amin hanggang sa nag-decide ako na bumalik kami sa class scheduled naming dalawa. At sa business management course namin ay 2 lang kaming lalaki. Minsan, nagkakaroon ng gathering sa sayaw as part ng PE requirements. Kinukulang ng chairs namin habang kami ay nagpaplano kaya binuka niya ang 2 kong binti at umupo sa harapan ko dahil ako'y nakaupo sa chair. At bigla akong nakaramdam ng init na sa aking harapan. Kung kaya ang ginawa ko naman, tiniis ko na pigilan yung imahinasyon ko at nag-aakto na parang
walang kakaibang nararamdaman na init sa aking katawan. Tinutokso rin nila ako ng isang kaklase naming babae sa isang kaklase naming babae at kaming dalawa ang naging lover sa classroom namin at lahat ng faculty at staffs ay lagi kami tinutokso. Pagkaraan ng ilang araw ay kinausap ako ng mga classmates kong babae tungkol kay Resani nung gabi na pumunta ako sa kanilang boarding house nila at salamat dahil wala si Resani. Doon kung kaya ay sinabi sa akin ng 4 kong classmate na mayroon din siyang gusto sa akin at naghihintay lang siya na mag-seryoso ko sa kanya. Pero ang sagot ko, pag-isipan ko muna. Dahil sa hindi pa ako ready sa ganyang pakikipagrelasyon sa opposite sex, marami pa akong plano sa buhay. Hanggang sa nagtapos kami ng college at tuloy ang tukso sa amin sa loob ng school at inaasahan nila na kami ang magkakatuluyan sa bandang huli. Ngunit hindi ko pinansin yon dahil ayaw ko ng sagabal sa mga plano ko. Kung kaya siya ay nag-asawa ng maaga. Pagkatapos nun ay wala na akong balita sa kanya. Bago ako nagtapos sa business management noong 2004, nakilala ko si Mary Joy or Joy na minsan naglasing siya at pinasok ako sa room ko na ako'y nagulat naman dahil gusto niya na magkaroon kami ng pagniniig. Pero niyakap ko lang siya at walang nangyari sa amin. Hanggang sa graduation day ko sa college ay nagdala ako ng manok at siya lang ang nagluto kasi masarap siya magluto dahil isa siyang food technology sa isang university sa aming bayan. Pero pagkatapos ng graduation ko ay niyaya naman ako ng isa kong classmate na babae sa bahay nila at doon kami nag-celebrate dahil marami silang handa at merong 2 lechon. Habang ang parents ko ay sinabihan ko na lang na mauna na silang umuwi at ang dala nilang manok na sana ay lutuin doon sa boarding house ko. Ibinalik ko sa kanila. Sinabi na doon yun na sa bahay lutuin yan para meron kayong handa kasi hirap kami sa buhay. Kung kaya yung ang naging handang pinagsaluhan ng parents ko nang umuwi sila sa bahay namin. Kinabukasan naman ay babalik na ako ng boarding house. Pero sabi ng classmate ko na babae ay magdala raw ako ng orchids na siya naming dinala ko pabalik sa aking boarding house. Natuwa naman ang aking landlady sa binigay kong orchids na paborito niya. Kinagabihan ay pinagalitan ako ng mga kaibigan ko kasi ang girlfriend ko na si Mary Joy. Pinaluto ko naman ng handang manok at naghintay sa aking pagbalik mula sa graduation ko ngunit hindi ako nagsabi na sa boarding house ako mag-celebrate ng graduation day ko. Kuya E, mag-isa siyang nagluluto ng mga manok habang umiiyak dahil graduation ko ay hindi ako umuwi sa boarding house ko. Tapos sinabihan ako na kung hindi ko raw mahal si Joy ay lumabas ako ng boarding house nang hindi nakatingin sa kanya. Kaya siya namang ginawa ko habang nakatingin silang ng lahat sa akin at dumiretso ko sa tindahan at doon ako umupo. Tapos umalis si Mary Joy at paglabas niya, hindi niya ako tiningnan at ramdam ko na galit siya. Pag uwi niya ay nabalitaan ko na naglasing para ibuhos sa mga kaibigan ang sama ng kanyang loob dahil sa aking ginawa. Hanggang sa nagtrabaho ako sa government school as registrar assistant, wala kaming communications ni Joy. Nakapagtrabaho ako sa isang pharmacy at yun nga ay pwede akong magstay in as data entry at doon isang beses ay kinulit ako ng pamangkin na may-ari na lalaki at kasing edad lang kami at sa gabing yun, pinasok niya ako sa aking lagusan hanggang sa natapos siya sa loob. Pinasabog. Tapos maya-maya gusto pa yatang ulitin pero hindi na ako pumayag dahil mahapdi. At kinabukasan noong nag-CR na ako ay mahapdi pa rin ang aking likuran. Sumunod naman ng ilang araw ay ang isa pa niyang pamangking na lalaki ang gustong pumasok sa akin pero sa labas lang. Hindi ko pinapasok sa loob ng aking lagusan at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Nalito ako doon . Pagkaraan ng ilang araw, isang pamangkin naman ng may-ari ng pharmacy na matanda sa akin ay tumabing matulog at nagpumilit na pumasok sa akin pero hindi ko pinagbigyan. Noong nasa seminary naman ako, naligo kami sa banyo ng classmate kong si Ariel at wala kaming saplot pareho. Sabi sa akin gusto niyang subukan
sa akin na pumasok yung kanya raw matigas na pops. Kasi kahit daw si Michael Jackson ay nasarapan sa ganitong gawain, pero sabi ko ayaw ko kasi masakit yun at dudugo ang aking lagusan sa tindi ng laki ng kanyang pops. Kaya hindi natuloy ang balak niya sa akin. Isang classmate ko rin sa seminary na si Hernani mula Bicol ang sumunod ay nagtangka na pasukin na ang aking lagusan. Siya nagsabi noon na matulog daw sa higaan ko at noong ng gabing yun siya ay lumabas para umihilang ng saglit. Pagkalabas niya ng room ay bigla kong sinarado. Nailak ko ang pinto kaya walang nangyari sa amin at doon siya bumalik sa room niya at doon natulog ng gabing yon. Nagkakatok siya sa pinto ng room ko pero hindi ko siya binuksan hanggang sa nakatulog ako. Nang tumagal ay parang hinahanap ng katawan ko na gusto ko na magpapasok uli sa aking lagusan. Kahit ilang taon nang nangyari ito, nang ako ay pinilit ay pamangkin ng amo ko sa pharmacy pero nilabanan ko dahil mali. Kaya tinis ko at tinigil ko talaga ito sa aking sistema. Sa unang araw ko sa Kingdom of Saudi Arabia ay masaya akong nakarating dito kahit mababa ang sahod ay pwede na para isang panimula lamang. Habang ako'y nagtitingin sa labas ng accommodation namin ay biglang may kumausap sa akin na isang Pakistani at sinabi na kung gusto ko ba ng sideline sa gabi. Nagulat ako at natakot kaagad dahil parang ibang nais niyang ipahiwatig sa akin. At agad akong bumalik sa aking room para umiwas sa kanila. Noong na-assign ako sa executive secretary ng president ng company namin, nakilala ko si Ali Rizwan na isang Pakistani na 22 years old noong 2011. Pero siya ay nasa safety department na katalaga. Isa rin siyang masasabi nating gwapo at maganda ang kanyang mga mata, pati ang hugis ng mukha niya at katawan at Pinoy din ang boss niya. Pero never pong may nangyari sa amin kahit 2 beses siyang pumasok sa room ko para ipalantak ang kanyang pops. Hindi niya ako napapayag kasi nandidiri ako na sumubo o matikman ang kung anong meron sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin kung kaya ang ginawa ko ay naglalak ako lagi ng pinto at umiwas sa kanilang lahat dahil alam ko na walang patutunguhan ang lahat ng ito. Merong dumating na isang Pinoy na civil engineer at kayumanggi at ang kulay niya at ako'y nagkakagusto sa kanya kahit alam ko na may girlfriend siya sa Pinas at 25 years old siya at siya naman ay 26 years old last 2011. Sinabihan niya ako na tabi na kami matulog sa higaan niya at kaya naglagay siya ng pabango. Inayos niya ang higaan namin dahil tabi nga kami matulog. Sabi ko oo, tatabihan kita. Tapos sabi ko punta lang ako ng room, saglit. Hindi na ako bumalik sa kanyang room. Kinabukasan ng Friday, pagkagising ko ay naligo at nagayos ako. Nagpabango at pumunta sa kanyang room at pagpasok ko, umupo ako sa paanan niya at kinabig ako ng 2 niyang paa para umpisahan ang paglantak sa kanya, ngunit may tumawag sa aking phone at umalis ako. Hanggang sa nalipat ako ng company mula Dammam to Jeddah, Saudi Arabia. Medyo nahirapan akong iwan siya o malayo sa kanya kasi nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kung kaya inisip ko na lang na way ito ng Diyos para lumayo sa ganitong relationship. At hanggang dito na lang muna at sa sunod ko na lang ibabahagi ang ibang kaganapan. Sa susunod na lang po ang iba at medyo mahaba po itong aking kwento. First time ko magsulat ng ganitong kwento ng buhay ko. Reggie, okay? Well, siguro sobrang dami lang ng thoughts ni Reggie. Medyo yung iba parang sobrang na fast forward na. Pinalik ko pa sa kanya tong kwento, yun. Pero anyway, siguro na nasobrahan lang talaga sa sobrang dami niyang gustong ikwento. Medyo parang nawala ng focus dun sa iba. Though, ayan, siguro naintindihan nyo naman, no? At may kasunod pa po ang kanyang kwento raw. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.